Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakda ng di nakikita, ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga sama, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes! Petsa ay 27 ng Abril. At ang ating oras ay Alas 11:01 ng umaga. At Tony Ferdy, Mr. Sexapil, Oh, Pogi na yeah. macho pa nga. Guwapo. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si Miss Juvie de Guzman. Happy Monday. sa ating lahat. Oh. At syempre Monday, sinalubong din tayo ng mga kapwitan na ginagawa ng mga makakaliwa at ng gobyerno. Oh, yung mga disinformation, misinformation, fake news. Grabe, no? Kala ko bawal yun, fake news. Sabi nila, labanan daw ang fake news. Sabi ng PCO, silang gumagawa ng fake news. Eto, kita mo, Grabe, matatawa ka. no? Okay. Sabi ni Pangulong Marcos, Opo. ibinida pa niya. Ito nga yung sinasabi natin, diniscuss na natin kung ba't malito. Pero hayaan mo na siya. Matagal na naman siyang pamalay-malay ang pinaggagawa niya. Di ba? Sabi niya, arestado daw si Saldico. Sa Prague. Tuwan-tuwa siya. Siya pa nagbalita. Arestado na. Pababalikin. Sabi pa ni Secretary Vida, ito, fake news na naman. Sigurado daw, makakabalik si Saldico. Wow. Pababalikin daw nila. Okay, galing nyo, no? Sige, okay. Palakpakan. di wow. Diba? Ngayon, hindi ko naman malaman kung bakit meron tayong embassy sa Prague. Aha. Kilala ko Alam ko kasi, di ba, ilang beses na ako nakakarating sa Prague. Opo. 5 o 6 na beses na yata. At ang latest is last January last year, upang i-shoot yung Spring in Prague na pelikula. Yes. Napakalamig nung nandun kami, Enero. Wow. Urong yung mga badudels ko ron. Ganun pala, pag malamig, pumapasok sa loob ng katawan. Opo. Bakit ganun, ano? Ay, ambot. Para pagtingin mo, wala. Para nagpa-sex change. Oh. Bago ito, nakakatawa. Di ba malamig? Opo. Pag wiwi mo roon, umuusok. Kasi malamig yung paligid, mainit di ba? Umuusok. May yelo na yung ano. Oo, di ba yung hininga mo, umuusok din. Oh, yes. Pag utot mo, umuusok din. Ang galing. Ang galing. Anyway, no? may embassy tayo. Bakit biglang inisip nitong sabi nga nung iba, ito, komento ng iba. Yung DOJ, bigla nagmamadali, uy, impake tayo, kunin natin yung mga maleta. Baka yung ibang maleta parang nagamit, yung pinaglagyan ng pera, no? Opo. Grabe. Mag-impake tayo, pupunta tayo sa Prague, titingnan natin. Oh. Kumpirmahin natin kasi etong Kengkoy, pagkatapos na i-anunsyo ng Pangulo na arestado si Saldico sa Prague, wala namang litrato, walang video, walang dokumento, wala ni para makumpirma na arestado nga siya. Wala lumabas, di ba? Di ba nung sina Alice Guo, sina Cassandra Leong na aresto sa Indonesia? Di ba? Naglabasan. May video agad. Hindi pa nga sila na ibabalik dito, may video. Si Congressman Teves nung Opo. kinuha sa Timor-Leste, para sa amin bawal yon, pero anyway nakuha, di ba? Hindi ba ang daming video? Opo. Bakit ito? Wala di Oh. wala. Ghostbuster ang kailangan na sila. dun. Nagugulumiyanan na sila.
sabi naman itong ating DOJ Secretary, uy, pupunta kami roon para ma-verify. Hindi ba may embassy tayo roon? Di ba may ambassador tayo roon? Oo nga. Magaling ang ambassador natin doon, nakakausap ko, Hindi nila professional. kinausap? Magpapunta ka na lang ng consul, ng embassy officials, ng attaché, legal attaché o whatever, attaché case. Wag naman attaché case kasi maliit na maleta lang yun. Pagdudahan ka. Alay. Magpadala ka ng tao roon para makumpirma mo. May embassy po, may embassy. Sa Prague mismo yung embassy, andoon lang yung ating embassy. Sa mismong city kung saan sinasabi nyo naaresto si Saldico. Hindi nyo kaya yung kailangan pang magpadala ng delegasyon Maraming tao, hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami. Makasabay vacation na. Yun nga ang sinasabi ng iba. Hindi daw nila masisisi na gustong pumunta sa Prague. Sa mahal pa naman ng pamasahe ngayon. Kasi napakaganda po ng Prague. It's one of the most beautiful cities in the world. Ayun. At iba-iba po ang karakter ng Prague. Kaya ang dami po nagsushooting doon Kung gusto nyong isang lugar na mukhang Paris, Opo. meron lugar doon. Kung gusto nyo isang lugar na mukhang Spain, meron doon. Gusto nyo sa bundok, meron doon. Ay, napanood nila sa pelikula mo, Ang daming attorney. pelikula yung Superman. Yun nga. Yung Superman isa. Yung The Gray Man. Ayun, yung sa pelikula ka, yung Spring in Prague. Opo, yun nga. Gusto mo may river, meron puro on. Ay, doon nila nakita, kaya gusto nila napakaganda po makita. ng Prague. So, hindi natin masisisi yung mga iba, gustong pumunta roon. Pero, wag nyo namang gamitin ang pera ng bayan. Buisit na nga ang mga taong bayan sa trilyon-trilyong Yun lang. ninakaw. Gagastos pa kayo Di ba, ang galing? pumunta sa Prague para i-verify lang. Wala bang internet ngayon? Wala bang Zoom? Wala bang WhatsApp? Wala bang Viber? Lahat yan gumagana sa Prague. Para tawagan nyo yung mga opisyal ng Czech Republic. Ayun. Inaresto po ba yung dating congressman namin dyan? Wala ba tayong embassy para puntahan? Uy, meron po kaming mamamayan ng Pilipinas dyan na naaresto. Ang pangalan ay Elizalde. Nandyan po ba? Kailangan pumunta. Nagkasalisi. Mga birada nyo naman kaya nabibwisit ang taong bayan Hindi po kailangan yan ngayon dahil sa teknolohiya. Ngayon, eto pa, nakakatawa. Opo. Pupunta sila. Ewan ko kung nakapunta na tong mga kamoting kahoy na ito. Bigla pong sasabihin na hindi nga namin malaman kung nasa Prague pa baka na-release na. Ala! Kasi may passport naman ito. Wala namang warrant of arrest sa Prague. Wala namang palang red notice ng Interpol. Therefore, yung mga authorities sa Praga ay walang dahilan para i-hold si Saldico. Ayan hindi nga nila malaman Saan galing yung balita? di ba? Pambihira naman. Hindi, ayan lumalabas na. Hindi ho namin malaman kung nandoon pa o hindi na. Ala. Ayaw namang ikumpirma ng kahit sino. Ayaw ikumpirma ng kanyang abogado. Ayaw ikumpirma. Sinasabi nga ni Harry Roque, hindi naman niya na-aresto At makakawalan din yan pagka nakapagpakita yan ng passport. Ayun. All that he has to do, sabi, di ba? Ang balita, bali-balita lang naman, hindi nga makumpirme. Opo. Kasi ang labo Ewan ko kung ano nangyayari. Ala. Wala daw passport nung tumawid. Ngayon, kung kukunin lang ang passport, halimbawa na iwan lang sa Portugal, Opo. ayun lang yun malayo-layo ng konti, pero isang Mabilis araw. lang. Kung pakuha mo roon, merong high-speed train doon, yung Renfe. Sandali lang yun, baka maghapon. Opo. Andoon na. Pwede ring ilipad. Kung may pamasahe ka, sandali lang yon. Wala pang isang oras yata o mahigit isang oras lang from Portugal to the Czech Republic. Ayun. Yung, ano yun? Club Label, International Airport. Hindi. Sino nagpabatid ng impormasyon kay Presidente? Dumali ko sa kanya, tanong mo. Hindi Di ko ba, nga siya close makausap kayo? Close kayo Close ba kami? Nakakatawa Gusto pa yatang gawing Ala. oportunidad para makapasyal. Pambira. Ano ba naman kayong mga tao kayo? Hindi na ba kayo nahiya sa mga buto nyo? Pambihira. Hindi naman po kailangan yan Tanong natin sa National Press Club. Oo, sige. Kailan ba eleksyon? Sa 8.
May 8 Ito ba yun? May 8. Ay, sige, Opo. boboto ako. Miyembro ako eh. Opo. Anyway, eto, isa pang magulong disinformation ng mga makakaliwa. Eto, nagkaroon na naman ng isang good communist. Oh, Mm-mm. who? Yung si Alisa Alano. Alisa Alano. Eto, natatawa ko dito. May Alisa Alano kasing artiste. Kamag-anak ni Joel Alano, di ba? Baka hindi nila kilala yung si Joel Alano. Maaga namatay yun di ba ga? Opo. Oo. Si Joel Alano ay na-introduce doon sa pelikulang, P.S. I Love You. Yan. Yeah, boys. Oo. Siya yung nanliligaw kay Lampe Luis. Ayun. Yan. Oo. Etong si Alisa Alano, ito yung sinasabi ko na napaka-ipokrito nitong mga ibang mga left-leaning organizations. Opo. Yung mga kabataan, akbayan, etc. Oh, kita mo, etong si Alisa Alano ay pinag-aaral ng kanyang mga magulang sa University of the Philippines sa Diliman. Wow, UP. Dapat ito, patalino, naging counselor ng University of the Philippines Student Council. So Wow. may utak. Opo. Anong ginawa nitong mga makakaliwang mga grupo? Ni-recruit. Di ba? Pumunta sa bundok. Tinraining na bumarel. Oh. Na makipaglaban sa mga puwersa ng gobyerno. Opo. May mga litrato na nagte-training siya, na brainwash. Itong ginagawa nitong mga taong ito di ba? Opo. O pagkatapos, sige, ako hinahamon ko kahit sino. Hamunin nyo sina Sara Elago, sina Titinho, sina Teddy Casino, sina Nery Colmenares, sina Franz Castro, yung si Arlene Brosas ba yun? Oo. Yung tinatawag na, yung original K-pop group, yung K-papangit. Oo. Hamunin nyo lahat yon. Ikundina nyo yung ginagawa ng NPA na pagpapaslang sa ating mga pulis at saka sundalo. Hindi nila gagawin. I-justify nila kung bakit may mga lumalaban ng may armas laban sa ating gobyerno. I-justify nila, pustahan tayo. Hindi nila ikukundina yan. Kasi enabler sila di ba? Ang sakit nun. Enabler nila sila. Okay. Nagkaroon ng engkwentro sa Toboso sa pamamagitan ng NPA at ng mga militar. Napatay itong si Alisa Alano, isang batang-bata na napakaganda ng kinabukasan sana kung hindi na brainwash para lumaban ng armadong pakikibaka laban sa gobyerno. Kasama napatay. ba siya? Kasama siya sa 8? Oo, patay siya sa Toboso. Magaganda daw yun Okay. Buti nga yung magaganda. Ang problema nga, napapatay yung magaganda Yung mga nget pa, ang mga nasa House of Representatives Aray ko. Di ba? Kata Bakit hindi na lang sana yung mga nget pa, ang mga maging good communists, di ba? Grabe, no? Di ba? Okay. Sige. Bago sasabihin, iti-twist nito mga makakaliwa, kaya daw napatay, binaril daw noong militar, yung community, yung village, yung barangay. Kaya namatay. Hindi po gano'n ang istoryang pinipinta ng military at may ebidensya sila. Ayun. Wala daw sibilyan doon kasi dahil sa confidential funds, sinumbong na may NPA doon sa lugar. Okay. Badaling araw pa lang, in-evacuate na yung village, yung barangay. Opo. Tinanggal na mga sibilyan bago pumasok ang military. So, ang natira na lang doon, puro NPA. Nagka-enkwentro. Alam nyo, eto ang magtataka kayo at ako hindi nagbibiro. Kukunin ko yung datos sa mga nakakaalam. Opo. Yan pong NPA na yan, ang napapatay yung mga bagong recruit lagi. Yun nga, kadalasan. Hindi yung mga matatanda. Bakit? Kasi yun ang sinasabak nila bibigyan natin ng datos yan. Oo. Yun Masakit ang yun. magtataka ka dyan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, mga magulang at mga kapatid, ay tatanggap muna po tayo ng
Isang flash report mula kay Patrol 30, ano ba yun? Malabong mata ko eh. Ala. 38 ba yun? Oo, Kay Patrol tama. 38. Jen Patrolya. Patrolya! Yeah. Among kriminal ang asawa ni Vice President laban sa inang opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, kabilang ang BSP Governor at ilang miyembro ng House Committee ni Manasseh Reyes Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Inihain ang kaso laban kina BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Leonel Benaventura at mga mambabatas na sina Representatives Jervil Luistro, Percival Sendanya, Chel Jokno at Lydel Dilima. Inireklamo ang mga ito dahil umano sa paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at sa reklamo, iginit ni Carpio na nagkaroon umano ng sabuato ng mga opisyal upang ilabas ang sensitive at confidential na bank records na protektado ng batas. Ayon kay Carpio, napilitan siyang magsampa ng kaso hindi lamang para ipagtanggol ang kanyang asawa at ang pamilya Duterte, kundi pati na rin ang integridad ng banking system at ng publiko. Binigyan din niya na sa ilalim ng AMLA may bit at walang exemption ng pagiging confidential ng bank records at ipinagbabawal ang anumang uri ng pagbubunyag dito. Dagdag pa sa reklamo, umano'y nagkaroon ng pag-leak ng iba't ibang pribadong transaction tulad ng insurance payments, time deposits, investment at maging utility bill payments. Giti Carpio na ginagamit umano ang nasabing impormasyon bilang bahagi ng black propaganda at political harassment laban kay Vice President Duterte at sa kanyang pamilya. Narito ang tinig ni Atty. Peter Paul Danao, Legal Counsel ni Carpio. Amen, isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A RA 9160 na namindihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. So Ako, si 38, Jen Patrolya nag-uulat sa Hintinang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Maraming salamat kay kasamang Jen Patrolya. Yeah. Okay, anyway, mabalik po tayo rito kay Alisa Alano, yung mga palusot nitong mga makakaliwa, no, na sinasabing sila daw ay mga teacher, mga journalist, mga social workers. Meron bang social worker, journalist? Na may hawak ng baril? Oo, may teacher, may hawak ng baril. Anong klase yan? Kahit ano kayo, sabihin na natin social worker kayo, sabihin na natin teacher, journalist, the moment na humawa kayo ng baril at kayo ay nakipagbarilan sa military, hindi na kayo social worker, teacher, journalist, kayo ay mga insurgents na mga rebelde na kayo. O ako, abogado. O, kumuha ako ng machine gun, sumugod ako sa kampo ng Camp Crame. Oh, di ba? Correct. O, pinagbabaril ko yung gate. Abogado pa ba ako? Hindi na. Rebelde na ako. Kayo naman akala nyo naman mga tao Gago, babanat pa si Nery Colmenares, bakit daw pinupuri ni Vice President yung army? Ay siyempre pupurihin sapagkat ginawa nila ang kanilang katungkulan na ipagtanggol ang bayan laban sa mga puwersa na nagnanais na ibagsak ito sa pamamagitan ng karahasan. Banat ng banat si Nery Colmenares, duwag yan noong nagharap kami doon sa DOJ, yung dinimanda namin si Sara Alago, doon ko na kumpirma na may putok talaga si Sara Alago kasi napaupo ako ron sa likod niya. Pagkatapos nahipa ng aircon siya, nasa likod ako may litrato pa yata ko, hanapin ko. Doon ko naamoy yung naku. It's you they're talking about. Anyway,
Ang yabang-yabang niya kasi nakikipag argumento ko doon sa abogado nila. Opo. Ang yabang-yabang naghamon. Doon daw kami sa labas. O sige kako, doon tayo sa labas. Paglabas ko na, wala. nyo, Ako talaga, Mary. Hinahanap ko, tinanong ko pa sa security. Sabi ko, nasan si Colmenares? Sabi, ayun sir, yung bumaba. Hinabol ko pa sa baba. Oh, di ba? Nakipag-argumento pa ako sa mga nagrarally nung Kabataan Party List kasi nagrally yung mga magulang doon sa labas. Binibigay yung dinidisplay yung mga litrato ng mga anak nila na hindi na nila makita na umanib sa Kabataan Party List. Oh, natatakot sila mabubuking ng mga ibang miyembro. Gusto ba naman kami paalisin? Yung kamoting kahoy na classmate ko, si Ed Olalia. Sabi, umalis daw kami, nagrarally sila. Sabi ko, bakit? Nabili nyo na ba itong Padre Faura? Nasa harap kami ng DOJ paalisin nyo tayo rito, magkakasakitan ka tayo rito. Ayaw naman noon. Matatapang lang yung mga yan pag may baril ayaw, atras sila. Samantalang ang kasama ko, isang matabang abogado lang. Opo. At saka yung mga magulang. Talagang hindi nila kami pwedeng paalisin. Maghahalo ang balat sa tinalupan. That Maaring was madaig nila kami. how many years ago? Matagal na yun. Yun yung kaso ni Relisa Lucena. No, AJ Lucena. Okay. Ang nanay niya si Relisa. Opo. Kaya alam ko ang style ng mga party list na yan kapag nare-recruit kasi yung mga experts ng Camp Crame, yung mga anti-recruitment na alam nila yung estilo, Opo. inilarawan po nila sa amin kung paano unti-unting brainwash yung mga yan. Kaya alam ko yung style niyan at yun ang ginawa nila kay Alisa Alano. Ayan, patay na Kawawa naman. Isa na naman. namang bata na dapat Nag-aaral. nag-aaral at naging professional at naging mabuting mamamayan, patay dahil sa recruitment nitong mga makakaliwang grupo na ayaw kondinahin. Ayan, on record yan, prove me wrong, kondinahin nyo yan. Anong Kondinahin yung reaction? pagre-recruit. Anong reaction? Gina-justify nila. Hindi, ng magulang. Alam ka namang matuwa yun. Siyempre, nalulungkot Alam yun. nila yun? Marami na yan. Bibigyan ko kayo, ha? Hinihintay ko lang. Ang Okay. bagal ni Yusek Lorraine Badoy, mamaya kukulitin ko. May listahan sila ng mga kabataan Yun lang, na napatay Ayun. dahil na-recruit ng NPA sa pamamagitan ng eskwela. Kaya ako, sabi ko noon, kung ako ay may access lang sa mga mambabatas, Opo. paggagawa ko ng isang batas na liable yung eskwela. Yun. Kapag may activity roon ng mga makakaliwa na nagre-recruit para sa insurgency Yan. at hindi nila sinusuheto kasi ang ginagawa ng ibang eskwela, yan yung FEU na kita namin yan. May personal na datos kami yan. Okay. Pinagtatakpan Pinagtatakpan pa ng mga profesor, hindi naman yung institusyon, yung mga profesor yan Professor. ng mga enablers. Pinagtatakpan pa sa mga magulang, pinalalabas, pumapasok, pero nasa bundok pala. Yan ang style niya mga yan. Nakatakot yun. O kaya nga, kailangan ng intelligence funds. Opo. Di ko nga maintindihan kung anong, meron yatang, yung tawag doon, may buriki yata sa utak. Yung mga ibang mambabatas natin, gini-issue yung Mary Grace Piato kasi sinapa naman ang ulo ng informante. Ayun nga. Nasasabi, ilalagay mo yung tunay na pangalan niya para malaman kung sinong informante laban sa NPA. Di pinatay yun. Di ba may matanda? Kailan lang, ilang buwan lang nakakaraan, pinatay. Opo. Kasi nagbibigay daw ng impormasyon sa gobyerno. Yan ang hindi ko maintindihan. Alam nyo, alam po ng taong bayan yan, kahit sino, na kahit ordinaryong tao, nauunawaan nila na hindi mo ilalagay yung tunay na pangalan. Kapag confidential funds, ako po galing sa gobyerno. Noong panahon ni Mayor Lim, 1992 to 1998, nasa City Hall ako, nasa Office of the Mayor. Meron po kaming mga ibinabayaran ding informante para sa drugs, sa prostitusyon, yan, sa human trafficking. Di ba? Pinasara nga ni Mayor Lim lahat ng mga nightclub sa Ermita, Malate area. Opo. May impormasyon po kami, binabayaran po yan. Sino ba namang sira ang ulo? Magbibigay ng impormasyon, walang pakinabang, ilalagay niya sa panganib yung sarili niya. Meron po talaga, hindi mo talaga ilalagay, yung tunay na pangalan. Kayo naman, pinaglululoko niyo ang taong bayan. Kaya lang, wala kayong naloloko, diloloko nyo lang ang sarili nyo. Diyan sa House Committee on Justice. Pinagloloko nyo lang ang sarili ninyo at ang nasisira lamang, kaya pabalubog na palubog ang kredibilidad ng gobyernong ito dahil sa inyo. Pero ituloy nyo lang para may katawa-tawa kayo pagdating ng 2028 pag hinusgahan na kayo ng taong bayan.
At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, yo, Topacio! At sa ating oras ay Alas 11:25 ng umaga! 1, 2, 3! Yeba! That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, sa oras na Alas 11:33 ng ay umaga! nagbabalik ang Yes, yo! Topacio, Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio, At Miss Juvie de Guzman! Yan, at syempre po sa ating pagbabalik, ito na naman po ang Jim Paredes Time. Narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato! Ayan. Bagamat, attorney, gusto lang nating makiramay sa buong pamilya ni Braggy Braganza. Ayan. Ayan, Isa rin yan sa oo. nakilala natin dito. Yes, Opo. yes, oo. Anyway, life is short. Kaya pagbutihin ho natin, gawin natin lahat ng tama. Sabi nga nila, life is short and so am I. Si attorney. Pinapatawa ko lang, alam mo naman yun si Opo. Braggy, mapagbirong tao rin yan. Anyway, sige na, mag-Jim Paredes ka na. Okay, bagamat sa ganda ng kanyang boses, hindi natin makakalimutan. Pagbati po pinapaabot natin sa lahat po ng mga kaibigan ko na para ho sa akin pinagpala ako sa pagkakaroon ng mga kaibigang naghandog ng oras sa akin, attorney. Bagamat si attorney naman ay wala, meron naman kaming chocolate. Oo, Ayan. sumakit yung pa ako eh. Marami. Oh. Kemeting kehi ang nangyari. Opo, salamat po Oo. pala kay Josephine Salvador and family. Ang dami nila. O, diba? Tapos, attorney, gusto ko lang din pasalamatan ng Veronica Estrada Lim. Lahat ng mga Rotarians po ng Caloocan, salamat po sa inyo. Kahit na yung Alam mo, attorney, maraming pagbati, maraming salamat. At hindi lang po yan, lahat po ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa, bagamat hindi na tayo nagkikita, ay patuloy pa rin po kayong bumabati. Maraming salamat po. Ayan, Back to you, attorney. Okay, ito ha. Ito naman po ang ating mga matatapang na YouTubers. Napakarami po Yes. yan. Joylyn Suarez. Teka, lakasan natin yung ating ilaw dito sa ating Okay. screen. And Joylyn Nanay Akang. Suarez, good day po, Attorney Topacio and Miss Juvie. Laban lang po Hi! ng laban! Opo! Leo Teneros, mamamayanan ng Negros ang mismo nagsumbong sa mga sundalo. Dahil hindi na nila kayang mga team ang mga communist terrorist groups. Yan, Ayun. Joseph Arnel Aguilar, Dublin, Ireland, Gerald Calzado. Mula daw sa Bendalo, Tambalos, Los Crocs Country. Yan, o Dennis Valencia, Las Piñas, Well Bongares. Gusto pa daw ni Jonat de la Cruz ihayag ang name ng nasa Confi Funds. Ako, delikado yan, Jonat, ha? Jonat Dudat. Jonat Duda. Oo. Joylyn Suarez. Salamat kay Mary Grace Piato sa mga na-cornbit na NPA. Kula Sisi, narito rin. Oo. Baliktad daw ang utak ni Nery Colmenares at Tupoka 2009. Oo. Filipino Mirror, I love you. Oo, sila nga. Meron daw mga confidential funds Ruel Bongares, yan Peter Kawile. Ayan. Shout out of Peter Kawile ng Jeddah, Kingdom of Saudi Hi, Arabia. At opo. partner ko nasa Canada si Mirna Borlongan. Hi, opo. Ivy Rensen. Eto, good morning din po from Norway siya. Hi. Muslimin Dalyave. Yahoy! Tayo na lang daw ang hindi fake news. Aba, syempre, Aliw Broadcasting. Opo, Never live fake na live news kami, yan. ha? Dario Yan. Cabotaje, Nueva Ecija, Jose Maria Mesa. Hi! Oo. Nanay Akang, Bakit daw Nay. magsasign ng waivers sa AMLAC against the rights daw ni Sara? Tama. Di ba may right to remain silent? Wala siyempre si Ben Dalo Luistro yan Ang Ayaw. tinago niya asawa niya, di ba? Oo. Ayun na. Ryan Baliwag. Hi. Oo. Hello po. Luko-luko daw ako.
Yung sabi kong K-pop. Ah. Leo Teneros, shout out daw from Doha, Qatar. Yan. Yan, sino ba? May Perez. Hi. Buang daw si Lacson. Siya nagsabi noon, ay ito, nandito ha. MA8, P9V, MCM, BFF po sila ni Boying Remulla. Ogie Contreras. Oo, lagot Hi. daw si Lacson. Neil Garlan, shout out from Atimonan, Quezon. Yan. Joseph Arnel Aguilar, yes, Yoto Hi. Pasio, good day. Hello po. O Arlan sila. Ed Banghente. Oh. Kung wala daw kinikilingan, bakit ayaw imbestigahan ng 18 Yun. marino? Paul Servan Jr. Hindi maganda ang sinabi niya kay Lacson, wag na nating sabihin. Ayan. Ross Vida Osoner. Hi. Sino hindi mo pwede utusan mga senador? Alam nila, ginagawa nila. Sabi niya. Ayan. Dito. Okay, ito si Romantic Moon. Nandito rin. Hello. Michelle Labrido. Grabe naman kayo. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno. Pinagtutulungan nyo ang VP. Siyempre, wini-weaponize nga Hindi lang yan. Leonor Benitez. Good morning din po. MCL03. Nakakawalang gana manood ng news, nakakonsumi, mas mabuti pa talaga dito sa Yes Yoto Pasio o Florito Salamat Avelino. po. Good day! Hello, Pa-shout out Silvana. from Imos Cavite. Ang problema, ang tagal bago i-post yung ating mga episode dun sa isang YouTube channel natin, ha? Oo. Bakit ganon? Ini-edit Anong daw mga- po eh. Huwag nyo nang i-edit. Kayo naman eh. Oo, freedom of the press. I-edit nyo. Yan di bale, kukunin natin yan. Ilalagay natin sa sarili nating YouTube channel sapagkat content natin yan eh. Intellectual property natin yan. Aris Diamond, bakit kaya nagre-resign si dating NBI Chief Jaime Santiago? Ayaw daw paggamit. Maricel Manong Song, yes, yo! Yeah, Princess Hawaii. Anne, kung may sapat na kaso dapat doon sa ex-justice. Ay nako, tama nga naman. Maan Cerezo from San Rafael, Bulacan, Allison, Hi. Rashid Jordan. Just want to congratulate ang Dugong Pilipino sa successful event and Tropang Bicol Singapore chapter. Ayan. Yan. Florito Avelino, I love you, attorney and Ma'am Jubes. Love you Hi. too. Love you, Tree. Love you, Florito. Style GMA. Opo. Love you, Florito. Ayan. Hello din sa mami ni Silvana. Hi. Ayan. JZ Ruiz watching from South Korea. Hindi naman si J. Ruiz doon, dating PCO na nag-resign. Kasi may kontrata pala sa gobyerno. Okay. Quincy 10, IFY, Opo. Happy Monday daw. Lane Pablo, shout out from Long Island City, lokal ng New York City. Hair na Nanay hair. Akang. Yan, Macau, Monat. Watching from Hi. Jaan. Phil Oz down under Melbourne, Australia. Joey Sarmiento, good morning daw sa atin. Hello po. Ranilo Foster from Bacolod City. Ang dami. Irene Mary Joy Roberts, Estilo. hi. Kulang pa yan na ang 90 na NPA. Sana soon madagdagan pa yan. Opo. Gusto natin silang maging mabuti. Tama. Maging good communist. Opo. Bongo Bina, LA. Lower Antipolo, hindi Los Angeles. Sabi ni Allison 1031, Murneng Atorne from Hong Murneng. Kong. Hi. Ivy Serencen, pwede po bang madisbar si Luistro? Bakit hindi? Eto pa, si Olesa Castro from Anchorage, Alaska, Pehuker. Yan, sa inyo lang masaya manood ng news. Hi. Siyempre, masayahin kami sa magaganda kaming mga tao eh. Hi. User Duan, watching from Jeddah, Ogie 08. Mas Hello. malagit payaman na sa sinasabi ng mga congressman, di pa nagbabayad si Congressman Luis Tro ba yan? Rolly 79, Egypt naman, Singbin Africa ba? Ang dami na, Pasita Shimosato, ito yung taga-Japan. Pabibo Kaboy, matibag ng NBI, isang demolition job ni BBM. Yan, Merilu Fukahori. Hi. Yan, pupunta yata dito si BBM. Saan ba yung dito? Sa Japan ba? Di salubungin nyo ng isang masibagong boo. Elpas Moamiago official. Marami ng politiko na iba ng prinsipios dahil sa maleta. Hitchiness, watching from Vancouver. Christopher Esguera. Ano nangyari sa Pilipinas? Ang gulo-gulo. Siyempre,
Eh, sino ba nanggugulo? Kaya nga, Oo. may panggulo eh. Panggulong BBM. Panggulo. Panggulong BBM. Sigmin 2000, nasiyabi na natin to. Okay. Meron pa ba? Alan Better, watching from California. Yan. Hi. Opo, syempre si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas ay nakikinig. Kati Palamos. Yan. Happy birthday kay President Ed Tapia ng Maharlika Village Association. Ayun. Aming pangulo dyan And sa thank God Maharlika. kay President Trump. Kasi safe siya, di ba? Ay, Oo, oo. nakaligtas. May barila na konting nangyari. Ano? Opo. Oo. Nakikita natin, hindi pala parang pelikula. Ano? Medyo magulo rin sila, parang natataranta rin sila. Oo. Hindi, pero ang galing ng security, the point there. Nasabihan ka Oh, anyway, tuloy natin yung tatlong abogado natin. Si Opo. Roma Valdez. Hi, Yan. sir. Si Raulito Paras. Hi. At si Rui Rondain. O, puro gwapo yan, Attorney Jose Miguel Arroyo. Sama Yes, na natin. opo. Yan. Tsaka si Attorney Rap. Attorney Hi. Hi. Attorney Jose Lito Lomangaya. Yahoy. Yan, si Yan. Andrew Tan, Willie King, Johnson at Chan ng Mega. Ay, salamat dun sa diskwento. Oh, Oo. ay. Hindi, kasi may activity kami pero ayoko sabihin kasi wag na. secret lang. Oh, secret lang. Oo, Okay na yan, sir. Si Alex Cruz, Willie Ayan, King, hi. William Gatchalian, si Rainer Chu, Richard Chuateco, Yahoy. nandito rin sino pa bang mga hindi natin nababati? Si Willie King, nabati na natin. Ano? Opo. Oo, si Opo. Louie and Nuts Gamboa, si Mark Gamboa. Hi. Ayan, batiin na rin natin. Si Governor El Rey Villafuerte. Hello Nakikinig pala po. siya dito sa atin. Si Governor Rodito Albano ng Isabela. Ayan. Yan. Tsaka yung mga listeners natin, Attorney, sa buong Bulacan and Alam mo buong yung mga listeners Pampanga. natin, Oh. nakikinig yan. Ay, syempre. Kaya nga, listeners ang tawag eh. At sa notang yung mga kasama ay magbabalik ang ESS Show. Tomasyo, makataw sa mga commercial and commercial eventually sa patalasas palalahan na po ay just in news like breaking news, may katin sa mga kung ano na mga tsura nating oras. Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3! Yeba! That time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Yes, yes, yo! Tomasyo! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yeah, mga kasama, nagbabalik ang ESS Yo Tomasyo sa oras na Alas 11:49 ng umaga. Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sexapil Tomasyo. At Miss Juvie de Ang Guzman. daming nagtatanong dito, Juvie. Apo. Na kasi alam nyo, eto buti na yung nalalaman ng mga listeners natin, Dalawa yung main na YouTube channels na nagke-carry ng live nitong Yes Yes Yo. Opo. Yung isa, yung may isa rito na noong nag-meeting kami, sabi hindi daw naman official, yung DWIZ 882 live. Then merong Aliw channel. Opo. Dati ito, yung team replay dito pumupunta sa Yes Yes Yo na DWIC 882 live. Tapos nalipat tayo. Oo, nawawala daw yung Hindi mga makita. dati, hindi makita. Kung sino mang nagmamahala nito, alam nyo, intellectual property ko po yan Kung hindi nyo ilalagay dyan, kunin ko at maglalagay ako ng sarili. In the meantime, may DWIC, yung Aliw Broadcasting na YouTube Live, doon po kayo pumunta. May mga dating episodes po roon. Ayun. Oo, wag nyo po kaming isesensor at magkakasubukan tayo. Sinasabi ko sa inyo. Tsaka, attorney, nagulat- Content ko yan Ako ang creator niyan, under the law. Ako ang may-ari nitong ginagawa natin dito. Hindi ko sino pa man. Kaya gagawa natin ng paraan yan. Oo, kung tayo ay may nag-iimpluwensya man, may naka-reach dito sa nangangasiwa nitong DWIC 882 live at hindi naman yan ang official kasi may aliw. Akin po yung content na yan, kukunin ko po yan at ibibigay nyo sa akin yan sapagkat hindi po pwedeng sinisupil nyo yung aking content. Okay, yun ang buti magkaliwanagan tayo. Anyway, bumalik tayo sa ating Lumiit yung diskusyon. views natin dun sa Ay, Hindi, kasi kabila. ibang yun Hindi iba nila yun ma-reach. Oo, may politika ritong nangyayari at merong may something At i-address natin yan. Kasi akin naman yung content niyan, hindi naman nila pwedeng kontrolin yan Akin yung content ng lahat dito. Hindi kung kanino paman. Okay? Mabuti maliwanag tayo para hindi tayo magkaroon ng problema. Balik nyo yan or we will take measures. So, ganun lang naman ang buhay.
Oo, alam ko naman ang ginagawa ko at alam ko naman ang karapatan ko. Ako pa! Oo. Oh, eto, may isang issue naman dito. Pambihira naman o Kengkoy. Yan ang sinasabi ko kapag ayuda, mga kasama. Nagkakaroon ng favoritism. Eto, may nagre-reklamo rito yung sa Batangas. Oo, eto ay nagkaroon pala ng pagdalaw sa lalawigan ng Batangas si Pangulong Marcos para magbigay ng ayuda. Siyempre, ang bibida roon si Executive Secretary Ralph Recto. Kasi siyempre, siya yung Batanggenyo. At ang gobernador, asawa niya, si Vilma Santos, na nagbigay ng ayudang, take note ha, bakit? Yun ang sinasabi, ang hirap ng ayuda kasi ang ayuda iba-iba. Ito nyo to ha, palibhasa, tagaroon si Executive Secretary at kaalyado ng administrasyon ang Batangas. Ang ayuda kada barangay ay 200,000 pesos kada barangay. Ang ngunit, eto ha, dito pumapasok yung favoritism. Kaya mahirap yung abyude. Talaga dapat inaayos ang ekonomiya, inaayos ang presyo ng gas. Hindi yung aayuda, inaabuso yung ayude. Iba-iba. Nagre-reklamo si Congressman Leviste, yung mga barangay daw sa kanyang distrito, hindi binibigyan. Anong klase naman yan? Hindi ba Batanggenyo? Hindi ba Pilipino? Yung mga head ng barangay na nasa ilalim ni Congressman Leviste, yung distrito niya. Eto, kaya pinaiimbestigahan ngayon ni Congressman Leviste ang yung Office of the President kung bakit may diskriminasyon sa pag-i-implement ng bawat barangay makikinabang. Kasi mukhang hindi naman pala bawat barangay nakinabang Ano naman yon, di ba? At ibang cash subsidy. Matagal na po nating sinasabi yan. Natatandaan mo, Ma'am Jube, sabi ko, kung ang aayusin mo ay yung presyo ng gasolina, isa-subsidize mo, ang kausap mo lang, iilan lang. Siguro wala pang 10 na mga kumpanya ng gas. Kasi nga, nag-domino effect na yan Pag tumaas ang presyo ng gasolina, lahat taasan na yan. Pwera lang ako. Yan ang epekto niyan. Yung i-distribute mo, dyan nagkakaroon ng shenanigans, ng kalokohan Kasi dyan nagkakaroon ng favoritism. Kita mo, walang ayuda na walang nagreklamo na sila ay napag-iwanan. Yung mga jeepney drivers, di ba? Nagsasabi, at tagal-tagal na namin, ito yung ID namin, member kami ng TODA, ng transport group. Bakit kami wala sa listahan? Pinaglalalagay yung mga kamag-anak, mga political supporters, kaibigan, na hindi naman mga tsuper. Yan ang marami, attorney. Marami yan. Ngayon, ito na naman, yung sa barangay na naman. Kasi may tampo daw. Pwede ba yun? Hindi pwede ka magtampo. Ano ka? Batang maliit. Tama, hindi pwede. Tampong pinagsasabi nitong si Recto. Pambihira naman, Mali yun. Bakit? Pag may tampo ka ba ron, hindi nakakain yun? Hindi nabati. Hindi, walang Mali kwentang opisyal yung may favoritism dahil lang sa politika. Anong tampo-tampong pinagsasabi nyo? Sinabihan daw ng yung isang chairman ng presidente ng liga dahil na may tampo nga sa kanila. Ano bang tampo mo? Unang-una, hindi naman galing sa bulsa nyo yan, galing sa taxes yan Ang mga tao nagbabayad ng taxes, parang maaring simplistic, pero parang yung paluwagan, di ba? Nagbibigay ka ng pera sa gobyerno para pagka kailangan mo naman ng ayuda, emergency, at yung mga marginalized, meron. Bukod sa meron kang pangsweldo ng pulis, para tahimik, kalye, para maganda yung transportasyon mo, di ba? Basic services. Yes. Military, para ipagtanggol yung teritoryo. Meron kang matatanggap kapag krisis katulad ngayon. Ano nangyari? Favoritism pa rin, politika pa rin. Grabe naman dito sa ating bansa. Puro politika na lang. Hindi fair. Hindi fair laban. At ito pa, dahil nga sa favoritism, nagkakaroon ng puang ngayon yung mga tinatawag na commissioners.
Oh. Ayan, dumagsa daw ang mga tao na, sige, kaming bahala sa inyo, ilalagay namin yung barangay mo sa listahan na bibigyan ng 200,000. Pero, 50,000 dyan amin o 25%. Ala? Oo, Pwede namumuno pala sila. yun? O, paano yan? Sa halip na yung buong 200 ay May pupunta bigyan sa sa mga kanila. taong bayan, meron pang Commissioner. komisyon. Ano ba naman? Lahat na lang hinanap buhay nyo na. Di ba? Oh. Sabi naman ni Congressman, at baka naman din totoo, na hindi alam ni Pangulong Marcos ito. Oo, maaaring hindi alam, di ba? Kasi alam pwede. niyo naman, Pwede. maraming hindi alam si Pangulong Marcos eh. Di ba? Halos Pwede. walang alam nga yan si Pangulong Marcos eh, di ba? Maaaring hindi alam, ako naniniwala Opo. na walang alam. Kasi mukhang ang daming hindi alam eh. Yun nga yung the famous, di ba? Yung anong gagawin natin? Di ba? Hindi niya alam kung anong gagawin. Yun nga Hindi niya yung- rin alam na hindi pala na-aresto si Saldico. Yun nga. Di ba? Ikinapapahamak tuloy niya yung di niya marami alam. siyang hindi alam. Kaya, eto, nananawagan nga si Congressman Leviste. Opo. Sabi niya, respectfully, may kasamang galang naman eh. Kahit kagulang-gulang yung ibang mga opisyal, ginagalang pa rin si Presidente Aha. ni Leviste. Pakibigyan na yung mga barangay na pambihira naman, pati ba naman yun? So yan ang problema sa ating pamahalaan. Kaya tayo ay nangangamote. Akulela at halos tayo Opo. sa projection ng development. Ang naangatan lang natin ay Myanmar, Cambodia. Yun lang. oo. Kaya number 1 ng Vietnam ay puro politika tayo dito. Yan. Di ba? Kamote. Hindi na tayo yayaman yan pag ganyan. Wala na. Hindi, Kawawa yayaman naman yung tayo. mga tumatanggap ng maleta, pero yung ordinaryong tao, Paano kawawa tayo? naman. Oo. At sa notang yan, mga kasama, ay magbigay daan na tayo sa susunod na programang Senyor Balita! kasama si... Boss Drew Nasino! Hindi na Boss Drew. Oh. Senyor Balita Senyor Drew Nasino! Eto Oo mga nga Senator naman. Ferdi, Mr. Sex Appeal Topacio, At Miss Juvie de Guzman! nag-iwan po kayo sa inyo ng mga katagang susu-pil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan At at titi mo sa sa iyong iyong kaisipan kaisipan na na huwag makiki-apil! 1, 2, 3, Yeba! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapacio. Topacio!